Isang magandang araw sa inyong lahat. Isa ako sa mga loyal listeners ng inyong programang Kaistorya. Isa sa mga nagbabalak na sumulat sa programa nyo. Sana lamang sa pagsulat ko ay makakuha ako ng tugon mula sa inyo. Kaistorya. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Kata. Siya nga pala, kasama sa kwento ko si Rodel, ang lalaking nagpatikim sa akin kung gaano kasarap at kapait ang pag-ibig. Nakilala ko siya noong nag-aaral pa lamang ako. Dahil na rin siguro sa kabig ng dibdib ay agad ko siyang naging boyfriend. At mabilis na ang sumunod na nangyari. Kaistorya. Hanggang sa isang araw ay nabuntis ako ni Rodel. Doon ay tumigil na ako sa pag-aaral at nagsama kami ni Rodel sa iisang bahay. Samantala, naging masaya naman ang pagsasama namin noong una. Pero sa pagdaan ng panahon, ay napagtanto ko na sa pag-ibig, hindi palaging masaya ang nangyayari sa inyo ng taong minamahal mo. Isang gabi, habang hirap na hirap sa pagdadalang tao ko noon, ay nakatanggap ako ng text mula sa isang anonymous number. At nagsasabing, siya raw ang girlfriend ni Rodel. Siyempre, nagpanik ako. At pag uwi ni Rodel, mula sa trabaho ay agad ko siyang kinumpronta. Bakit ka na naman naaasar sa akin? Anong ginawa ko sa iyong kasalanan? Teka, pinaglilihian mo ba ako? Tugon niya sa akin nang pagalitan ko siya. Huwag ka nga magpaka-inosente dyan. Alam mo ang dahilan kung bakit ako ganito. Sabi ko naman sa kanya. Bakit nga ba? Nagtataka niyang wika. Kata, pwede pa. Diretsahin mo na nga ako. Utos pa niya sa akin. Naiwan mo di ba yung cellphone mo? Ayun, may nag-text. Nabasa ko, girlfriend mo raw. Paglalahad ko ng aking natuklasan sa kanya. Kata naman, naniwala ka naman agad doon. Nako, text lang yan, naninira lang yan. Giit ni Rodel. At sino naman ang maninira sa'yo, aber? Rodel, tapatin mo nga ako. Ako lang ba talagang babae sa buhay mo? O marami pa kaming naghahati sa'yo? Hindi ko makuhang maniwala sa pagde-deny niya sa mga natuklasan ko. Ngunit hindi sumuko noon si Rodel na paniwalain ako. Kata, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang girlfriend ko. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Wala nang iba. Be, hindi ba't malapit na tayong ikasal? Isipin mo, mambababae ba ako sa lagay na to? Samantalang pakakasalan na kita at magkakaanak na tayo. Hindi, Kata. Wala sa isipan ko ang mga liwa sa'yo. Kasi, ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Yung nag-text sa'yo, malamang naninira lang yan sa akin. Kasi walang magawa sa buhay. Pero Kata, wala talaga akong iba. Textmate, meron ka, di ba? Hindi agad nakasagot si Rodel sa aking tanong. Meron. Pero mga kaibigan ko lang yun. Kata, maniwala ka naman sa akin. Giit pa niya. Samantala, nagbuntong hininga na lamang ako para mabawasan ng inis at pagdududang nararamdaman ko nung gabing yon. Oo na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Pero wag kang magagalit sa akin kung patitigilin kita sa pakikipag-textmate. Diyan kasi nagsisimula ang pagtatalo natin. Tingnan mo, may naninira na sa atin. Pakiusap ko sa kanya. Kata naman, yun lang ang libangan ko. Tatanggalin mo pa?
pagtutol ni Rodel sa gusto ko. Marami ka naman pwedeng pagkalibangan ng hindi nalalagay sa alanganin ng relasyon natin. Katwiran ko. Pero Kata, please naman, wag mo namang pagselosan yung pakikipag-textmate ko sa mga kaibigan ko. Pakiusap niya sa akin. Rodel, sa pakikipag-textmate nagsisimula ang pagtataksil sa kapartner mo. Paliwanag ko naman sa kanya. Sa puntong yon ay huminga na lamang siya ng malalim bilang pagsuko sa akin. Okay, fine. Sige, ititigil ko na ang pakikipag-textmate ko sa mga kaibigan ko. Huwag na natin pagtalunan pa yon. Sabi na lamang niya sa akin. Kaistorya, hindi talaga maiiwasan noon sa amin ang tampuhan. Pero dahil sa mahal na mahal ko siya, ay minabuti ko na lamang na magpasensya kay Rodel. Pero dumarating din ako sa punto na hindi ko talaga maiwasan na magselos, lalo na kapag nakikita ko si Rodel na may ka-text na iba. Kaistorya, minsan sinasabihan ko si Rodel na iwasan na ang pagkikipag-textmate, pero palagi kaming nauuwi lang sa pagtatalo. At dahil sa kagustuhan kong maisalba ang aming relasyon, ay tiniis ko na lamang at pilit na binaliwala ang lahat. Kahit na masakit para sa akin ang ginagawa niya. Umasa na lamang ako noon na hindi aabot si Rodel sa pangangaliwa sa akin. Pero kaistorya, nagkamali ako dahil isang araw, nag-text sa akin si Junior at in-inform niya sa akin na nandun sa fast food na pinagtatrabahuhan niya si Rodel. May kasama daw itong ibang babae. Noong una ay ayaw kong maniwala. Pero kinalaunan ay nakumbinsi din ako ni Junior na pumunta sa fast food. Nagmamadali ako noon. Hindi na ako nag-makeup o nag-ayos ng sarili. Umalis ako sa bahay habang nakasuot lamang ng duster. Wala pang kalahating oras ay nakarating agad ako sa fast food at doon ko nakumpirma na tama nga ang sinabi sa akin ni Junior. Natanaw ko si Rodel na may kasamang ibang babae. Nagtataksil nga siya sa akin. At dahil sa ayaw ko namang gumawa ng iskandalo sa loob ng fast food, ay nagpasya na lamang akong tawagan si Rodel sa kanyang cellphone. Hello, Kata? Napatawag ka? Sagot niya sa kabilang linya. Nasaan ka na? Tanong ko sa kanya. Hindi ako nagpahalata na alam ko na kung nasaan siya at sino ang kasama niya. Nasa trabaho ako. Sagot niya sa akin. Talaga? Nasa trabaho ka? Nagdududa kong response sa kanya. Teka, Kata, wag mong sabihin sa akin na nagseselos ka na naman dyan. Wala ka bang tiwala sa akin? Wika niya habang nag-aastang faithful sa akin. Sa puntong iyon, kaistorya, ay hindi na ako nakapagpigil. Talaga bang nasa trabaho ka? O nakikipag-meet sa ibang babae? Diretso kong tanong sa kanya. Teka, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang wika sa akin. Akala ko ba, ako lang ang babae sa buhay mo? Akala ko ba mahal mo ko? Pagpapatuloy ko habang gusto ko nang umiyak nung mga sandaling iyon. Kata, mahal na mahal kita. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo yan para maniwala ka lang sa akin? Sabi pa niya sa akin, kung hindi ko siya nakikitang nilalambing ng babaeng kasama niya habang kinakausap niya ako sa cellphone, siguradong maniniwala na ako sa mga pinagsasasabi niya. Hindi mo ako mahal, Rodel. Ang sama-sama mo, naiiyak kong sabi sa kanya. Hindi kita maintindihan, Kata. Teka, nasaan ka na ba? Naguguluhan niyang tanong sa akin. Gusto mong malaman? Naririto lang naman ako sa labas ng fast food kung saan kayo naroroon ng babaeng kasama mo.
Kitang-kita ko kayo mula rito. Pagtatapat ko. Natanaw ko namang napalingon si Rodel at base sa kanyang reaksyon ay alam kong natanaw niya ako. Sige na Rodel, baka nakakaistorbo na ako sa date nyo ng kasama mo. Aalis na ako. Uuwi ako sa bahay. Magpakasaya ka na. Magpakasaya na kayong dalawa. Naiiyak kong sabi sa kanya. Paalis na sana ako noon, pero nakita kong nagmamadaling lumabas si Rodel sa fast food at hinabol ako. Kata, ano ba? Mag-usap naman tayo. Sabi niya sa akin nang mahuli niya ang braso ko. Ano ba ang pag-uusapan natin ha? Nakita ko nang dapat kong makita. Sabi ko sa kanya. Be, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Ngunit wala na akong panahong marinig ang kanyang paliwanag sa nangyari. Ano pa bang ipapaliwanag mo sa akin ha? Nagsinungaling ka sa akin. Ang sabi mo sa akin, makikipagkita ka sa mga katropa mo. Pero ano, kitang-kita na ng dalawang mata ko yung pangangaliwa mo sa akin. Rodel, akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba kahit kailan hindi ka magtataksil sa akin? Bakit ginagawa mo yan ngayon? Nasaan na yung pangako mo sa akin ha? Ano? Sumagot ka. Galit na wika ko sa kanya. Patawarin mo na ako. Nakokonsensyang wika niya sa akin. Sino yung babaeng yun, Rodel? Masinsinang tanong ko sa kanya. Textmate ko lang, si Amanda. Pagtatapat niya sa akin. Textmate? Talaga? Textmate lang kayo? Rodel, pwede ba? Huwag mo akong lokohin. Sa kilos niyo palang kanina, alam kong may relasyon kayong dalawa. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Sandali Kata, paano mo pala nalaman na naririto ako? Agad ko namang sinagot ang tanong niya. Hindi na mahalaga pa yon. Basta, mayroong nakapagsabi sa akin na makikipagkita ka dyan sa textmate mo. Maniwala ka sa akin, Kata. Textmate ko lang siya. Giit niya sa akin. O girlfriend mo. Rodel, alam ko na ang totoo. Huwag ka nang magsinungaling pa sa akin. Hindi ko na makuhang maniwala noon kay Rodel. Okay, fine. Aaminin ko sa'yo. Girlfriend ko nga si Amanda. Bigla niyang pag-amin sa akin. Walang hiya ka, Rodel. Ang kapal ng mukha mo. Ang sama mo. Naibulalas ko sa kanya habang pinaghahahampas ko siya. Ano ba, Kata? Tama na. Makakasamahin sa pinagbubuntis mo. Pigil niya sa akin. Bakit mo ba ginagawa sa akin to ha, Rodel? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Rodel, nagkulang ba ako sa'yo? Naging pabaya ba akong girlfriend sa'yo? Bakit? Nagsasawa ka na ba sa akin? Mangiyak-ngiyak kong tanong sa kanya. Oo, girlfriend ko si Amanda pero hindi ako seryoso sa kanya. Sa iyo lang ako seryoso. Katwiran pa niya sa akin. Pero lalo lamang akong nagalit sa kanyang sinabi. Mali ang katwiran mo, Rodel. Seryoso ka man sa kanya o hindi, nangangaliwa ka pa rin sa akin. At saka, Rodel, kung mahal mo talaga ako, hindi ka maghahanap ng pastime sa ibang babae. Bakit ba kayong mga lalaki ganyan ha? Bakit ba hindi kayo makontento sa iisa? Rodel, ang sama mo. Hindi kita mapapatawad. Galit na wika ko sa kanya. Hanggang sa biglang sumakit ang bandang tiyan ko. Pagkita ko, nakita kong dumadaloy na ang dugo sa aking mga hita. Dahil dito nagpanik ako kaistorya. Nataranta din noon si Rodel. Diyos ko po, dinudugo ka, Kata. Nako, dadalhin kita sa ospital. Wika pa nito.
Pagkatapos ay tumawag siya ng taxi para dalhin ako sa pinakamalapit na ospital. Kaso huli na ang lahat para sa akin. Nakunan ako at namatay ang anak namin ni Rodel. Masakit yon para sa amin at wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. Samantala, may mga pagkakataon na sinisisi ko si Rodel sa pagkamatay ng anak namin. At palagi kaming nauuwi sa away. Pero kahit na ganoon na po ang setup namin, ay hindi pa rin pumasok noon sa isipan namin ang maghiwalay. Siguro, dahil kahit papaano, ay may natitira pa kaming pagmamahal noon sa isa't isa. Samantala, akala namin ni Rodel na matatapos na ang pagsubok sa aming relasyon. Pero nagkamali kami. Dahil isang araw, isang tawag ang natanggap ko mula sa pamilya ni Rodel. Nakakulong daw ang boyfriend ko dahil nasangkot daw ito sa isang krimen. Kata, buti dumating ka. Kanina pa kita hinihintay. Sabi ni Rodel sa akin habang dinadalaw ko siya sa presinto. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakulong? Tanong ko sa kanya. Wala akong kasalanan, Kata. Wala akong alam doon. Wala akong alam sa sinasabi nilang pang-hold up doon sa bus. Nadamay lang ako. Yung mga pinsan ko lang ang may kasalanan, hindi ako. Paliwanag niya sa akin. Talaga? Hindi ko makuhang maniwala sa kanya noong mga sandaling yon. Maniwala ka sa akin, Kata. Inosente ako. Hindi ko talaga alam yung tungkol dun sa plano ng mga pinsan ko. Insist niya sa akin. Pero malakas ang ebidensya nila laban sa'yo. Wika ko. Hindi ko kayang mang-hold up ng bus, Kata. Ako lang yung dinidiin sa kaso. Kasi ako lang yung ginagawa ng mga pulis na yan na pantakip sa mga kapalpakan nila. Kata, maniwala ka naman sa akin, oh. Sumpaman, totoo ang sinasabi ko. Pagmamakaawa ni Rodel, napaniwalaan ko siya. Kata, tulungan mo ako makalaya dito. Sabi pa niya sa akin. Rodel, pasensya na pero mukhang wala akong maitutulong sa'yo. Pagtatapat ko sa kanya. Masama pa rin bang loob mo sa akin hanggang ngayon? Tanong niya. Sa totoo lang, nade-depress na talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi pa kasi tapos yung kalbaryo ko sa pagkamatay ng anak natin. Pagkatapos heto, naririto ka sa loob ng kulungan. Wika ko naman sa kanya. Patawarin mo sana ako, Kata. Sa totoo lang, nahihiya na ako sa'yo kasi imbis na kaginhawahan ng ibinigay ko sa'yo puro kalbaryo. Kasalanan ko kung bakit namatay ang anak natin. Kasalanan ko kung bakit ka nade-depress ngayon. Kata, sorry. Ani Rodel na halos maiyak na sa harapan ko. Samantala, huminga muna ako ng malalim bago ko sabihin sa kanya ang tunay kong pakay. Rodel, kaya pala ako pumunta rito para sabihin sa iyo na nagdesisyon muna akong lumayo pansamantala. Rodel, aaminin ko sa iyo, naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa iyo o patatawarin na lamang kita. Naguguluhan ako. Paglalahad ko sa kanya. Mahal mo pa ba ako? Ano? Bakit di ka makasagot? Naiiyak niyang tanong sa akin. Sa palagay mo, pagkatapos ng lahat mamahalin pa kita? Balik ko naman sa kanya. Kata, sana naman bigyan mo ulit ako ng pangalawang pagkakataon.
Kata, hindi ko na uulitin yon. Nangangako ko sa'yo, sabi ni Rodel sa akin. Pero sa halip na sumagot ako, ay tumayo lamang ako sa aking kinauupuan at anyong aalis na. Sandali, bakit ka aalis agad? Paano ako? Pigil niya sa akin. Dumalaw lang ako dito para alamin kung anong kalagayan mo. At saka para sabihin sa'yo na uuwi muna ako sa bahay namin para makapag-isip-isip. Tugon ko sa kanya. Pero, babalikan mo pa ba ako? Ano? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Yun lamang ang sinabi ko sa kanya bago tuluyang umalis ng presinto at iniwan siyang tinatawag ang pangalan ko. Kaistorya, nagdesisyon akong lumayo muna kay Rodel dahil sa tingin ko noon ay yun ang tamang gawin. Nag-isip-isip muna ako at sinuri ko ang mga nararamdaman ko para kay Rodel. Naghahalo pa rin kasi noon ang pagmamahal, awa, galit at sama ng loob ko kay Rodel. Inakala kong nawawalan na ako ng pagmamahal sa kanya. Pero hindi pa pala. Dahil napagtanto kong mahal ko pa rin pala siya. Kaya nagdesisyon ako noon na bumalik kay Rodel. At sinamahan ko siya na lutasin ang bawat pagsubok na dumating sa buhay niya. Tiniis ko ang lahat ng hirap dahil kapag mahal mo pala ang isang tao ay gagawin mo ang lahat para sa kanya. Kaistorya, dahil sa pagmamahal ko sa boyfriend ko, ay sinamahan ko si Rodel sa hirap. Ako ang naging kakampi niya at ako ang nagpapalakas sa kanya sa pagharap niya sa bawat pagsubok. At kahit na nasa bilangguan siya noon, ay hindi niya pansin ang bawat hirap dahil naroroon ako palagi para dumamay sa kanya. Kaistorya. Ibinuhos ko ang buong atensyon ko kay Rodel at nakalimutan ko na noon ang sarili ko. Pero dumating din ang araw na napagtanto ko na kailangan ko ring intindihin ang sarili ko. Rodel, may sasabihin ako sa'yo. Sana maunawaan mo ako. Panimula ko habang dinadalaw ko siya noon sa kulungan. Siyempre naman, kahit ano pa yan mauunawaan kita. Bakit? Ano ba yun, be? Wika niya sa akin. May nag-alok sa akin ng trabaho sa Maynila. Bala ko nang tanggapin ang trabahong yun. Kinukumbinsi ako ng mga kamag-anak ko na tanggapin ko na yun kasi sayang naman. Malaki ang perang susweldohin ko doon. Kwento ko sa kanya. Ibig sabihin ba niyan iiwanan mo na ako? Diretso niyang tanong sa akin. Sana maintindihan mo ko. Sayang din naman yung oportunidad, Rodel. Sa totoo lang, masakit na mawalay sa'yo. Pero naisip ko na sandali lang naman ito. Makaipon lang ako ng pera. Babalik din ako rito. Rodel, sana huwag kang magalit sa akin. Sabi ko naman sa kanya. Pero bakit ngayon ka pa aalis? Kung kailan naririto ako sa kulungan. Kata, wala na akong ibang kakampi maliban sa'yo. Maliban sa inyo ni Mama. Kata, ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko. Please, huwag mo naman akong iwanan. Mahal kita. Pagmamakaawa niya sa akin. Alam ko, Rodel. Pero ayaw ko lang maging pabigat sa mama mo. Sa pamilya mo. Sa kanila pa ako umaasa. Ayaw ko naman ng ganoon. Kailangan ko ring kumilos para sa sarili ko.
At isa pa, nalulungkot lang ako doon sa bahay ninyo. Wala ka rin kasi sa tabi ko. Mahirap ang sitwasyon ko, Rodel. Paliwanag ko naman sa kanya. Kata, mahal mo pa ba ako? Seryoso niyang tanong sa akin. Sa puntong yon, hindi ako nakasagot sa kanya. Dahil aaminin ko na noong mga sandaling iyon, hindi ko na alam kung mahal ko pa ba siya o awa na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Kata, hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala ka. Sabi na lang niya sa akin nang mapansin niyang hindi na ako sumagot sa kanyang tanong. Kaya mo yan, Rodel. Kahit na wala ako, lakasan mo lang ang loob mo. Pagsubok lang yan sa'yo. Sabi ko na lang sa kanya. Natatakot ako. Paano na lang kapag dumating ka na ng Maynila, baka malimutan mo na ako. Pangamba ni Rodel. Hindi kita makakalimutan, Rodel. Iyon na lamang ang huli kong sinabi sa kanya na hindi ko alam kung matutupad ko pa yon o hindi. Samantala ka istorya, nagtrabaho ako sa Maynila pero hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan namin ni Rodel kung sakaling ma-realize ko na mahal ko pa rin siya. Pero sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Dahil sinubok niya ang katatagan ko. Nakilala ko si Nolly at masasabi kong mas nakakalamang siya kay Rodel. Sa madaling salita, nagmahalan kami ni Nolly at nakalimutan ko si Rodel. At hindi ko na siya binalikan. Samantala, 2 taon na kami ni Nolly bago dumating sa akin ang isang hindi inaasahang balita tungkol kay Rodel. Nakalaya na siya at handa na niya akong balikan. Kata, akala ko hindi na tayo magkikita pa. Kata, 4 na taon kang hindi nagparamdam sa akin. Akala ko ba hindi mo ako iiwan? Akala ko ba hindi mo ako kakalimutan? Bakit hindi ka nagparamdam sa akin ng 4 na taon? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Patawarin mo ako, Rodel. Tangi kong nasagot sa kanya. Teka, ano bang nangyari sa'yo dito sa Maynila ha? Seryoso niyang wika sa akin. Pwede ko bang malaman? Kasi 4 na taon akong nangulila sa'yo. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa'yo. Naisip ko tuloy, baka napahama ka na dito sa Maynila. Ano ba talaga ha, Kata? Rodel, sorry talaga. Minahal naman kita kaso maraming nagbago sa loob ng 4 na taon. May iba na akong boyfriend. Mahal ko siya, Rodel. Mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Pag-amin ko sa kanya. Kailan pa kayo? Naiiyak niyang tanong sa akin. 2 taon na kami ni Nolly. Naging ka-textmate ko siya dati. Pero hindi ko akalaing mauuwi kami sa ganoon. Rodel, buong akala ko ikaw lang ang mahal ko pero nagkamali ako kasi biglang tinibok ng dibdib ko si Nolly. Sa kanya ko nakita ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. At saka sa kanya ko rin nahanap ang pagmamahal na hinanap ko sa'yo na hindi ko maramdaman pagtatapat ko. Ibig sabihin pala, nakukulangan ka pa pala sa pagmamahal na binibigay ko sa'yo? Hindi matanggap ni Rodel ang mga sinabi ko. Oo, Rodel, si Nolly ang nagbigay sa akin ng mga pagkukulang mo. Rodel, sa totoo lang,
hindi ko naramdaman sa iyo na pinahalagahan mo ako. Puro ako na lang kasi ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa relasyon natin noon. Alam mo ba, pakiramdam ko nga, pinanagutan mo lang ako kasi natatakot ka sa pinsan kong pulis. Kata, minahal kita eh. Giit niya sa akin. Huli ko na lang naramdaman na minahal mo ko. Noong time na nabilanggo ka. Pero noong hindi ka pa nakukulong, binaliwala mo lang ako noon. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ayoko talagang saktan ka, Rodel, kaso anong magagawa ko? Alangan namang ipilit ko pang sarili ko sa'yo. Rodel, kahit anong gawin ko, hindi na kita kayang mahalin. Pasensya na, pero si Noli na talaga ang mahal ko. Kata, hindi ko matanggap, ang hirap tanggapin, hindi ko kaya. Sa puntong yon ay napahagulhol na si Rodel. Rodel, palayain mo na ako. Kung mahal mo talaga ako, irerespeto mo ang desisyon ko. Kung mahal mo talaga ako, magiging masaya ka para sa akin. Iyon na lamang ang huli kong sinabi sa kanya, sa pag-aakalang titigilan na niya ako pagkatapos noon. Pero nagkamali ako kaistorya. Dahil hindi pa rin ako tinigilan ni Rodel noon. Noong mga panahon ding yon, ay biglang nagkaroon ulit ng kaunting puwang siya sa puso ko. Pero nagdesisyon pa rin akong piliin si Noli kaysa sa kanya. Sobrang nasaktan si Rodel noon kaistorya. Namuntik nang umabot sa panggugulo at pagpapakamatay. Pero wala na akong magawa noon dahil buo na ang desisyon ko. Samantala, tumagal pa ng ilang buwan at doon ay napagtanto kong si Noli na talaga ang mahal ko. At lumipas na ang mga nararamdaman ko para kay Rodel. At doon ay napilitan rin siyang sumuko sa akin at magparaya. Sa ngayon, kaistorya, ay nakalimutan ko na si Rodel at wala na akong balita pa sa kanya. At pinagtutuunan ko na lamang ng pansin si Noli. Mas tumibay pa ang pagmamahala namin sa isa't isa. Kung may dumating man na pagsubok sa amin ng nobyo ko, ay madali namin itong nalulutas. Dahil na rin sa nagbibigayan kami at nagtutulungan. Walang iwanan kumbaga. Masaya na kami ng nobyo ko sa ngayon. At hangad naming tumagal pa kami. Kaistorya, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana mabasa niyo ito. Maraming salamat. More power and God bless sa inyong lahat dyan. Sana magpatuloy pa sa pamamayagpag ang inyong programa. Lubos na gumagalang. Kata. Ang istorya ni Kata, ang isa sa nagpapatunay na binibigyan tayo ng choices ng tadhana kung paano natin tatahakin ang ating buhay. Mas pinili ni Kata si Noli kahit na kailan lamang niya ito nakilala. Pero hindi natin siya masisisi dahil mas nakita ni Kata kay Noli ang hinahanap niya sa isang lalaki na never niyang nakita kay Rodel. At saka sa true love naman, wala yan sa haba ng panahon. Nasa pagtibok yan ng iyong puso para sa isang tao. Para naman kay Rodel, sinayang mo si Kata, hindi mo siya pinahalagahan nung hindi mo pa siya kailangan. Saka mo lang siya minahal kung kailan nababaon ka na sa mga pagsubok. Hindi ganoon ang pag-ibig. Mga kaistorya, ang tunay na pag-ibig, sasamahan mo siya sa hirap man o sa ginhawa. May problema ka man o wala. Ang pag-ibig ay yung palagi kang nasa tabi niya at inaalagaan, minamahal, nirerespeto at naiintindihan mo siya. Nakakalungkot lang kasi huli na
nang ma-realize ni Rodel na mahal niya pala talaga si Kata. Muli, maraming salamat sa iyo, Kata, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa Kaistorya. God bless sa iyo at sa buo mong pamilya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.